Tao laban sa kalikasan. Kung ang tao ay nakikipaglaban sa puwersa ng kalikasan tulad ng hayop o mga fenomena, bagyo, baha, at iba pa. Magandang halimbawa ng tunggaliang tao laban sa kalikasan ang Noah's Ark na makikita sa libro ni Genesis. Ipinakita dito ang paghihirap ng mga taong nalulunod dahil sa hindi pakikinig at pagsunod sa paalala at bilin ng propetang si Noah. Ipinapakita dito ang tunggalian ng mga taong nalulunod na lumalaban para sa kanilang buhay, laban sa sobrang lakas na pagbaha, dulot ng kagustuhan ng Diyos na lipunin ang mga taong walang tiwala sa Kanya. Ang pagputol ng mga puno. Ito ay maaaring may mabuting kinalabasan para sa atin, ngunit ito rin ay may masamang epekto sa ating kapaligiran at sa ating kalusugan na ating kinakalaban. Halimbawa, ang pagkawala ng mga puno ay katumbas ng pag-unti ng supply ng sariwang hangin at malaking posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa na lubos na makakaapekto sa atin. Lumikas ang mga tao dahil sa pagputok ng bulkan. Ang pagsabog ng bulkan ay isang natural na sakuna na maaaring maranasan ng ibang tao. Ito ay halimbawa ng tao laban sa kalikasan, na nagdudulot ng pagkakaroon ng tunggalian sa tao at kalikasan. Tulad na lamang ng pagsabog ng bulkang Pinatubo noong 1971. Ito ay tinaguriang pinakamatinding sakuna sa kasaysayan ng ating bansa. Sinasabing may tunggalian na nangyari sa tao at sa kalikasan, sapagkat nagdulot ito ng kawalan ng tirahan ng mga tao at kamatayan ng mga mamamayan sa Pilipinas. Isa ring halimbawa ng tao laban sa kalikasan ay ang tsunami. Ang tsunami ay ang malalaking alon na dulot ng lindol o pagsabog ng bulkan. Huling nangyari ang tsunami sa Pilipinas noong Marso 11, 2011 sa Verde Island Passage na kumitil ng maraming buhay. Tulad ng lindol, ito rin ay hindi inaasahan kaya malaking panganib ang dulot nito. Gaya ng pagkasira at pagkawala ng mga ari-arian, pagkawasak ng mga infrastruktura, at ang mga tao rin ay nagkakasugat, nagkakawalay-walay at ang iba ay namamatay. Ang lindol ay isang halimbawa ng tao laban sa kalikasan, dahil ito ay isang uri ng kalamidad na hindi inaasahan ng tao. Ang lindol ay nagdudulot ng maraming masasamang epekto sa mga tao. Dahil sa lindol, nasisira ang mga bahay at mga gamit ng mga tao. Maaari ring masira ang mga eskwelahan at ang mga daanan. Madami rin ang mga tao na nasasaktan at nasusugatan. Ang iba naman ay namamatay. Polusyon sa tubig. Ang polusyon sa tubig ay isang uri ng tunggalian ng tao at kalikasan dahil ito ay isang banta sa ating buhay na kung saan ay tayo din ang may sala. Ang polusyon sa tubig ay matatawag na tunggalian ng tao at kalikasan dahil ito ay dulot ng mga kilos at gawain natin na may masasamang naidudulot sa ating kalikasan. Sa pamamagitan ng pagdumi sa ating kalikasan o kapaligiran, tayo ay nagbabanta sa ating sariling kaligtasan dahil kung ano ang ginawa natin, ito ay bumabalik din lang sa atin. Ipinapakita sa larawan ang isang halimbawa ng tao laban sa kalikasan. Halimbawa na lang nito ay ang pangangaso. Ang pangangaso ay may positibo at negatibong epekto sa kapaligiran at ekosistema. Halimbawa ng negatibong epekto nito ay ang pagbaba ng populasyon ng mga hayop. Tulad ng Philippine Eagle na napabilang na sa tinatawag nating endangered species dahil sa mabilis na pagkaubos nito. Mayroon din itong positibong epekto. Maaari itong gawing hanap buhay, subalit dapat ay limitado at naaayon sa batas. Ang oil spillage ay malalang epekto sa mga tao. Narito ang ilang paraan kung paano ito nakakapinsala. Una, kalusugan ng mga tao. Ang mga kemikal na matatagpuan sa langis tulad ng benzene at toluene ay maaari makaapekto sa kalusugan ng mga tao. Ang mga kemikal na ito ay maaari maging sanhi ng mga problema sa respiratoryo, balat at mata.
Maaaring magdulot din ito ng mga sakit sa atay at pagkasira ng organo. Ikalawa, kabuhayan. Maraming komunidad ang umaasa sa mga ekosistem ng dagat at lawa para sa kanilang kabuhayan tulad ng mga mangingisda, manggagawa sa turismo, at mga nagsasaka ng alimango. Ang oil spillage ay maaaring makasira sa mga yamang dagat at maaaring mawalan ng hanap buhay ang mga taong umaasa dito. Ikatlo, ekosistema. Ang mga oil spill ay nagdudulot ng malalang pinsala sa mga ekosistema ng tubig. Ito ay maaaring pumatay sa mga isda, mga ibon at iba pang mga hayop na nabubuhay sa mga anyong tubig. Ang mga makapal na layer ng langis ay maaaring takpan ang mga kahoy-kahoy at mga halaman na nabubuhay sa tabing dagat na nagdudulot ng pagkawala ng kanilang mga tirahan at pagkain. Kaapat, pagkasira ng mga likas na yaman. Ang mga oil spill ay nagre-resulta sa pagkasira ng mga likas na yaman tulad ng mga coral reef, wetland at iba pang mga habitat ng mga hayop at halaman. Ito ay nagdudulot ng pangmatagalang pinsala sa mga ekosistema at sa mga taong umaasa sa mga ito.